Habang patuloy na tumatas ang value at adoption ng crypto, kasabay din nitong tumitindi ang panganib. Marami ang naniniwala na ang pinakamalaking risk ay galing sa blockchain mismo. Pero sa totoo lang, karamihan ng nawawalang pondo ay dahil sa personal security failure. Ang XRP ay hindi ligtas sa ganitong sitwasyon. At ang insidenteng pag-uusapan natin ngayon ay isang malinaw na babala para sa ating lahat bilang mga holders. Hindi po ito kwento ng network bug. Ito ay kwento ng isang simpleng pagkakamali na nagresulta sa napakalaking pagkawala. Kaya makinig ng mabuti dahil tayo mismo ang tinutukoy dito. Ano nga ba ang nangyari sa XRP wallet na nawalan ng halos 70,000 XRP? Sa isang post dito sa X, binigyang babala ng crypto security commentator na si Saif ang community. Isang XRP wallet ang nawalan ng halos 70,000 XRP sa loob lamang ng isang unauthorized transaction. Ang mas nakakabahala po rito ay mabilis itong nangyari. Walang warning, walang delay, isang pindot lang ang katumbas ng pagkawala ng malaking halaga. Ang transaction ay agad na nakita sa XRP ledger. At ito ang dahilan kung bakit umingay ang usapin. Hindi dahil may sira sa XRP, kundi dahil ipinakita nito kung gaano kabilis mawala ang pondo kapag bumigay ang wallet security. Bakit po ba mahalagang maunawaan na hindi si XRP ang may kasalanan? Maraming holders ang agad kinakabahan kapag may ganitong balita. Pero mahalagang linawin ito. Ang blockchain ng XRP ay gumagana ng eksakto kung paano ito dinisenyo. Walang abnormal na behavior, halos zero fee at maayos ang execution. Ibig sabihin, walang breach sa network. Ang problema ay nangyari sa wallet level. Kapag ang private keys o seed phrase ay na-expose, tapos na ang laban. Ang blockchain ay hindi nagtatanong kung legit ba ang intent. Kapag valid ang signature, ipapatupad nito ang transaction at dito pumapasok ang responsibilidad natin bilang self-custody users. Bakit patuloy na target ng mga attackers ang mga XRP holders? Habang lumalaki ang market relevance ng XRP, mas nagiging attractive siya sa mga attackers. Hindi na nila inuuna ang infrastructure. Mas madali para sa kanila ang individual wallets. Ang pinaka-epektibong paraan ay ang tinatawag na social engineering. Fake support agents, peking airdrops, at cloned websites na mukhang official. Isang maling click lang, isang maling connect lang sa wallet at ubos ang laman. Kapag nangyari ito, halos imposible na maibalik ang pondo dahil ang blockchain transactions ay irreversible. Ito ang dahilan kung bakit ang XRP holders na tinutukoy rito or tayo po pala kung bakit tayo bilang mga XRP holders ay kailangan pong maging mas alerto ngayon kaysa sa dati. Ano ang ipinapakita ng on-chain confirmation tungkol sa insidente? Ang blockchain data ay hindi po nagsisinungaling. Kinumpirma ng XRPL ng transaction ay normal na process. Walang error, walang delay, walang kakaibang pattern. Para sa network, isa lang itong valid transfer. Pero para sa may-ari ng wallet, isa itong malaking trahedya. Ang ganitong insidente ay malinaw na indikasyon na ang mga attackers ay nakakuha ng access. Maaring sa pamamagitan ng leak credentials, compromised device o exposed recovery phrase. At kapag nangyari ito,
wala ng undo button. Kaya ang on-chain confirmation ay hindi lang technical proof. Isa itong matigas na paalala. Paano ginagamit ng mga scammers ang urgency para lukohin ang mga users? Isa sa pinakadelikadong tactic ng mga scammers ay ang pagmamadali. Kapag may message na nagsasabing urgent, limited time, o kailangan mong kumilos agad, magduda ka na. Sa crypto, ang tunay na opportunity ay hindi ka minamadali. Ang urgency ay kadalasang ginagamit para pigilan kang mag-isip. Kapag nagpanik ang isang user, mas madali siyang magkamali. Dito nag-uumpisa ang pag-click sa malicious links o pag-connect sa hindi trusted na applications. At sa sandaling ma-approve ito, kayang i-drain ng mga attackers ang buong wallet sa loob ng ilang segundo lamang. Bakit hindi dapat baliwalain ang basic security practices? Ayon kay Saif, karamihan sa ganitong insidente ay preventable. Hindi kailangan ng advanced hacking para makaiwas. Kailangan lang ng disiplina. Hardware wallets ay mahalaga lalo na kung malaki ang hawak mong XRP. Dahil nananatili pong offline ang private keys, wag na wag mong ibinibigay ang iyong seed phrase kahit kanino. Kahit pa magpakilalang support. I-verify po palagi ang mga website URLs. Iwasan ang random dApps or decentralized applications at siguraduhing updated ang devices at saka wallet software. Sa crypto, ang pagiging maingat ay hindi po optional. Ano nga ba ang ibig sabihin ng self-custody para sa mga XRP holders? Ang self-custody ay nagbibigay po ng kalayaan, pero kasama nito ang buong responsibilidad. Walang bangko na tatawagan, walang customer support na magbabalik ng pondo. Kapag nagkamali ka, ikaw lang ang may hawak ng epekto. Ito ang trade-off ng decentralization. Tinanggal ang intermediaries, pero ibinigay sa atin ang buong kontrol. At kasama ng control ay risk. Kaya bilang mga XRP holders, kailangan nating tanggapin na ang seguridad ay parte ng trabaho. Hindi ito extra, isa itong core responsibility. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang balitang ito ay hindi para manakot. Ito ay para magising tayo. Habang nakatutok tayo sa presyo, sa adoption, at saka sa future na XRP, hindi dapat mapag-iwanan ang ating personal security. Ang pinakamalakas na network ay walang silbi kung pabaya ang user. Kaya ang babala rito ni Saif ay napapanahon, lalo na habang lumalaki ang interest ng publiko kay XRP. Kung gusto nating maging long-term holders, kailangan natin na maging long-term thinkers. At kasama sa pag-iisip na ito, ang consistent security habits. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.